Excuse me, papasok ka ba sa loob? Papasok ako sana, kaya lang natatakot po kay Ma'am Scarlett. You mean, nandiyan sa loob si Scarlett? Oo, may kasama siyang pare. Narinig ko parang magpapakasal sila ni Sir Jonas. Ano? Hindi niyo po dapat ituloy yung kasal. Mami, alam ko po kung ano pong nararamdaman ng Tito Jonas. I'm sorry, Scarlett, pero nagbago na ang isip ko. Dahil si Isabel ang totoong mahal ko. Ano chinichismis mo kay Isabel? Wala po. Ano wala? Eh, kitang-kita ko sa pagmumukha mo, nagsisinungaling ka eh. Baka ikaw sinungaling! Matapang ka? Matapang talaga ako. Hayaan mo. Malapit mo na malaman na hindi ako sinungaling. Ano bang gusto mong sabihin sa pamangkin ko? Kasi sa akin, di ba, meron ko na sasabihin? Si Catherine talaga po yung kailangan ko munang makausap. Sige po, alis na po ako. Hindi anak ni Scarlett si Catherine. Eh bakit ba kasi threatened ka dyan kay Isabel? Eh surrogate mother lang naman siya as compared sa'yo na ikaw ang tunay na nanay ni Catherine. Para kasing pinamumukha sa akin na totoo talaga silang mag-ina. You mean hindi lang surrogate mother si Isabel? Siya yung talagang nanay ni Catherine, ano? Huwag mo na isipin si Scarlett. Sisingaw din ang bako nun. Hindi naman si Scarlett yung iisip ko. Must be Catherine din. Ngayon kasi nakalaya na si Scarlett, siguro nag-uumpisa ka na mag-isip kung paano ka makakalapit ulit kay Catherine. Excuse me po, sir. May naghanap po kay Ma'am Isabel sa labas. Catherine? Catherine, anak, bakit nandito ka? Hindi ka pumasok sa loob. Ha? May problema ba? Isay, bakit hindi mo agad pinapasok si Catherine? May utos po kasi si sir na huwag basta-basta magpapasok ng mga bisita dito. Si Catherine hindi basta-basta, anak ko siya. Sorry po, ma'am. Anak, may problema ba? Wala po. Pabuti pa pumasok tayo sa loob. Malamig dito. Oo, halika na. Sige. Maldita talaga yung batang yan. Akala ko nasa kwarto na siya. Yung pala, hindi pa siya umuwi. Uy, in fairness, parang namimiss mo yata si Catherine, ah. Ay, hindi ko siya namimiss. Iniisip ko lang na kapag may nangyari sa kanya masama, ako ang masisisi. Initawagan mo na siya para makauwi na. Inuutusan mo ako? Bakit hindi kaya ikaw ang tumawag para masulit ko naman yung pinapasweldo ko sa'yo? Ay, oo nga, no? Sige. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Parang pinatayan yata tayo ng cellphone ni Catherine. Talaga naman. Hello, Jonas? Anak, sige lang, kumain ka lang. Akala ko po talaga magbabago na po siya. Kaya lang po nung nakalaya na po siya, ganun pa rin siya eh. Ang bilis niya naman po kay Judge. Naawa nga po kay Tito Jonas eh. Imbis po napalakasin niya yung loob niya, sinasabi niya po na mamatay na sana siya. Next time kasi, anak, huwag ka na kasing pumagitan sa kanilang dalawa para hindi ka na nadadamay. But I just want Tito Jonas to follow his heart. Gusto ko nga rin po maging fair po kay Mami eh. Para po malaman niya na yung totoo. Hello, Scarlett. Kailangan natin mag-usap. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Galit pa rin ako sa'yo, no? Yung tanong ko yung sagutin mo. Nasaan si Catherine? Nasaan yung anak ko? Scarlett, wala kang anak. Anong wala? Sabi ko wala pa si Catherine dito. Anong oras na? Kanina pa siya umalis dito. Papunta na siya dyan. Pero kung alam ko lang sana, hindi ko na siya pinayagan. Ano ang pinagsasasabi mo? Nakadrugs ka ba? Scarlett, makinig ka sa akin. Hello, Scarlett. Kaya lang po mas nagalit pa po siya sa akin.
Kilala mo naman yung mommy mo eh. Hindi ka pa ba sanay? Pero wala ka naman kasing choice. Kailangan kasi pakisamahan mo siya kasi mommy mo siya. Ewan ko nga po na eh. Turo niyo po sa akin na dapat respetuhin ko po siya. Kaya lang po yung kalahati po ng isip ko, sinasabi po na dapat mahalin ko po siya, pero yung part po ng sarili ko, sinasabi na hindi naman po siya worth it. Hindi ko nga po alam eh. Masama po yata talaga akong anak. Hindi. Mabuti kang bata. Kaya nga kahit surrogate mother lang ako, at ang dami-dami nangyari sa ating dalawa, pinabalikan pa rin kita. Kasi mabuti kang bata. Thank you po for sharing me, Nanay. Pero sana naman po hayaan niyo po ako magstay po dito. Para po makalimutan ko po yung sama ko po ng love kay Mami. Kailangang harapin ko si Scarlett. Kung may alam siya rito, mananagot siya sa akin. Nababaliw na ata si Jonas. Ang hirap niyang kausap. Ano ba raw ang sabi? Kanina pa daw umalis ng ospital si Catherine. Naku, saan kaya rumampa si Catherine? Nay, Dito ka lang. Nay. Mukhang alam ko na kung nasan yung bata niya. Mahirap yung gusto mo, Catherine. Benedict. Isabel, hayaan mo ako mag-explain kay Catherine. Catherine, siguro naman kilala mo naman ugali ni Scarlett, di ba? Baka mamaya kasuhan pa kami na kidnapping. Gusto mo ba yun? Hindi po mangyayari yun. Ako din naman po yung gusto po magstay po dito eh. Please, Nay, Tito Benedict. Please, Nay. Natatakot po kasi ako kay Mami. Baka po awayin niya po ako. Bakit naman ako tatanggi? Eh, gustong-gusto ko nga yun. Isabel, gulo itong pinapasok mo. Benedict, hayaan mo ko. Alam ko itong ginagawa ko. Pinapalalahanan lang kita. Dahil ayoko mangyari dahil bandang sa huli. Baka tayo mong palabasin na masama ni Scarlett. Benedict, sinusunod ko naman lahat ng desisyon mo the whole time. Pero diba, pagdating kay Catherine, hayaan mo naman ako magdesisyon para sa kanya. I understand. Pero isipin mo na kailangan mong mag-ingat kay Scarlett. O sige, anak. Magkasundo naman tayo. Papayagan kita na matulog ka ngayon sa akin. Pero bukas na bukas din, ibabalik kita sa inyo. May point si Benedict. Baka mamaya lumala lang yung hidwaan sa aming dalawa ni Scarlett. Salamat po, Nay. Tsaka huwag niyo na po munang isipin po si Mami. Ang importante po, magkasama na po tayo ngayon. Oo nga. Bakit ko pa pinapangunahan yung problema, di ba? Nagsasayang tayo ng oras. Dapat masaya tayo dahil magkasama tayo. Payakap nga po, Nay.
Sigurado ka ba talaga sa guest room ka matutulog? Tinatanong pa ba yun? Isabel, ngayon lang kayo magkasama matutulog ni Catherine. Iistorbo pa ba ako sa inyo? Salamat, Benedict. Narinig ko yung pinag-usapan nyo ni Catherine eh. Tinanggihan pala ni Jonas si Scarlett na pakasalan siya. Bakit kaya? Mahalaga pa ba yung dahilan mo? Alam mo ba, masayang-masaya ako ngayon. Kasi yung dalawang tao sa puso ko, nandito. Yung mahal ko sa kay minamahal ako. Dalawa. Ikaw, saka si Catherine. Sorry. Sana hindi na matapos tong araw na to. Benedict, salamat. Lagi mo akong minamahal, saka pinoprotektahan. Tapos, nandito naman si Catherine para ipadama sa akin ng pagmamahal ng isang anak sa ina niya. Isabel, ngayon lang kita nakita ganyan. I can feel your joy. Nakikita ko ng paso sa'yo. Nararamdaman ko. Oo, Benedict. Alam mo, parang nabuuli yung buhay ko. Nakailang Pasko na rin na hindi ko maramdaman yung saya. Ngayon, parang nabigyan ako ng aginaldo. I share your hope. Na sana maging Pasko ang bawat araw mo. Isa kang malaking regalo sa akin galing sa Diyos. Maraming salamat. Kaya, anong oras na? Sige. Ako nang bahala. Samahan mo na si Catherine. Hoy, mga walang hiya kayo! Ilabas niyo si Catherine! Alam ko nandyan siya! Mga walang hiya kayo! Ilabas niyo si Catherine! Hoy! Ilabas niyo si Catherine! Mga walang hiya kayo! Jan, tama na kaya. Baka mamaya, wala naman dyan si Catherine. Hindi tayo pamapahamak. Nandito si Catherine. Alam ko nandito siya. Hoy! Ilabas niyo si Catherine! Kakasuhan ko kayo na kidnapping! Mga walang hiya kayo! Ilabas niyo yung anak ko! Alam ko nandyan yung anak ko! Huwag niyo nang itago! Mga kidnapper kayo! Hindi! Lumabas kayo! Ilabas niyo yung anak ko! Harapin niyo ako! Mga walang hiya kayo! Kakasuhan ko kayo mga kidnapper! Maria tayo! Halika na, Insan! Insan! Narinig niyo po ba yung paputok po sa labas? Huwag mo yun pansinin. Kasi Christmas season na, kaya may mga paputok. Nagulat ba kayo? Sample pa lang yun. Matapang ka lang dahil may baril ka eh. Ilabas mo yan ako! Alam ko nandito siya! Oo, aminin ko. Nasa loob si Catherine. Kita mo na? Ilabas mo yan ako. Wala kayong karapatan sa kanya! Scarlett, gabi na. Umuwi ka na, magpahinga ka na. Huwag ka ng haggard, oh. Wala akong pakialam. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo nilalabas ang anak ko! Ayaw mo talaga umalis? Baka dito, aalis ka na. Sige, putok mo yan. May witness ako dito. Kapag tinuloy mo yan, makukulong ka. Ako, ayoko makulong. Ang hirap dun, di ba? Ba't po kayo nakatitig sa akin? Kasi naalala kita ng baby ka. Lagi kitang kasama. Tapos,
Tapos po, Kapag papatulugin kita, tatapikin ko lang yung likod mo. Tapos yayakapin kita. Kaya nga nung nawala ka sa akin, walang gabi na hindi ako umiyak. Para makatulog ako, iniisip ko na lang na kasama pa rin kita. ay kasama niyo naman po ako ngayon eh. Ganito na lang. Kung idamay ko na rin tong kasama mo. Ang sa gano'n, at least walang witness. Tapos susunugin ko yung mga katawan ninyo para walang ebidensya, di ba? Ano? Hindi pa kayo aalis? Ha? Pwede ba huwag ka nga mag-worry? Nagpapalipat sila na sa mga loob ng anak mo, no? Bukas na bukas, ako maghahatid kay Catherine sa'yo. Siguraduhin mo yan, ah. Kapag hindi umuwi ang anak ko, pag-usapan na yan. Kung bahala, okay? Yun na, uwi ka na, magpahinga ka na. Pagaling ka. Kasi yung mga pigsa mo, naku, huwag mong alagaan yung pigsa mo, ha? Wala akong piksa! Sige na! Alis na! Alis na! Bakit ganun, Nay? Sobrang iba po kayo ni Mami, no? Kasi po kapag kasama po kita, nararamdaman ko po talaga yun. Parang tumatahimik po yung lahat. Parang tayong dalawa na lang po. Kasi 9 na buwan din kitang dinala. Magkaduktong lang yung pusod natin, anak. Parang ayoko na pong matulog, Nay. Bakit naman? Kasi po, baka pagising ko, wala na po kayo. Anak, hindi mangyayari yun. Dahil hanggat nabubuhay ako, walang pwedeng magpura ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako lalayo sa'yo. Oh, gising ka pa, Insan? Madaling araw na. Paano naman ako makakatulog? Hindi maalis sa isip ko na magkasama si Isabel at si Catherine ngayon. Ano naman? Hayaan mo na kasi. Baka kasi kung ano-ano na naman kasi nung walingan, isasaksak dun sa isip ng bata. Akala ko ba, masaya ka na dahil planchado na yung guardianship mo kay Catherine? Di isipin mo na lang, siguro nagbakasyon ng isang gabi yung anak mo kay Isabel. Hindi naman kasi pwede yung ganun. Hindi mo naman alam yung sinasabi mo. Bakit ba, Insan? May kailangan ba akong malaman sa'yo? Nagtataka na rin ako kasi ano ba naman yung i-share mo si Catherine kay Isabel kahit paminsan-minsan? Kaya lang, sobrang apektado kapag magkasama yung dalawa. Dahil mortal kong kaaway si Isabel. Yun lang yun. Huwag ka na magtanong. So, kung hindi si Scarlett yung tunay na nanay ni Catherine, equal footing na ngayon sila ni Isabel. Kung tutuusin nga, baka mas may karapatan pa si Isabel kay Catherine. Kasi surrogate mother siya ng pamangkin ko eh. Pero paano na yun ngayon? Yung abogado mo, kausap ko lang kanina eh. Sabi niya, yung korte daw, ibabalik na kay Scarlett yung administrant ng estado ni Catherine. Dahil siya yung kinikilala ng korte na nanay. Pero hindi na nga daw, di ba? Pero baka pwede na nating harangin yung petition.
Bilang wala naman siyang blood relation sa pamangkin ko. Pero bago mo tuloy yung plano mo, alam na ba nila yung tungkol sa DNA test? Hindi pa. So, kung ganun, kanino mo muna sasabihin? Kay Catherine, kay Scarlett, o kay Isabel? Kay Scarlett. Bilang akala niya, siya yung totoong nanay ni Catherine. Alam mo, sa tingin ko, baka mamaya alam niya nga eh. Noon pa, at tinatago niya lang sa atin. Lalong naging komplikado yung sitwasyon, pare. Ang palaisipan lang sa akin, pinagtataka ko, bakit pina-DNA test ni Ma'am Matilda yung dalawa? Wala ba nasabi sa'yo si Denise? Hindi mo ba natanong kung tungkol doon? Hindi niya daw alam eh. Pero ang mahalaga niyan, at least, mati-discharge na ako ngayon dito. Marami akong kailangang ayusin, marami akong kailangang malaman. Kasi kung hindi si Scarlett yung nanay, sino? Pangpitong utos, wag na wag mong iiwan si nanay kahit na anong mangyari. Hindi ka dapat mawala sa tabi niya. Sawayin mo na lahat ng utos ko. Galitin mo siya, paiyakin mo siya, pero wag na wag mo siyang iiwan mag-isa. Anak, ready na yung breakfast. Hindi ko naman po alam na may ganito po pala sa bahay niyo, Nay. Oo. Kapag nalulungkot ako, yan yung mga tinitingnan ko. Kayo ni Ate Maymay mo. Jonas, na-discharge ka na pala. Akala ko habang buhay ka na magko-confine sa ospital. Kinausap ko lang yung doktor. Nagpaalam ako, pwede muna akong umalis. Ganun pala. O, nasan si Isabel? Hindi ka ba niya sinundo? Sana sinama mo na siya dito para naipamukha mo na sa akin na ipinagpalit mo ako sa mortal kong kaaway. Naalala ko po tuloy yung isa po sa mga utos po ni Ate Maymay. Na kahit ano daw po mangyari, huwag ka daw po kayong iwanan. Sinunod mo naman, di ba? Kaya ka nga nandito. Kaya lang, hanggang kailan ko po kaya pwedeng sundin yun? Lalo na po kung lagi naman po ako pinipigilan ni Mami na makapagkita po sa inyo. Eh, yun din nga yun nasa isip ko eh. Pero bahala na. Alam mo na eh, may solusyon naman po eh. Ano? Kabati po kayo ni Mami. Scarlett, pwede ba? Huwag na muna natin pag-usapan si Isabel. Please. Anong gusto mong topic? Si Catherine. So ano naman ang issue tungkol sa mabait mong pamangkin? Gusto ko lang pag-usapan natin kung sino ba ang totoong nanay ni Catherine. I heard na umatras ka daw sa kasal ni Scarlett. Dito si Isabel, baka pwede mo explain sa kanya kung anong rason mo talaga. Benedict, hindi ko na kailangan magpaliwanag dahil meron akong mas importanteng kailangan sabihin sa inyong dalawa. Eh kung hindi po kayo yung Mami ko, sino po yung donor po ng surrogacy ko? Please tell me, sino po ba talagang totoo kong nanay? Pantay na talaga kami ni Scarlett ngayon. Isabel, ano to? Sasabihin mo ba talaga sa kanya o wala ka talagang balak? Sabihin mo na lang kasi yung totoo, Scarlett.
Kung hindi mo sasabihin, ako ang magsasabi sa kanya. Pare, tama lang pala na pinaglalaban mo yung pamangkin mo. Alam mo, kung boy pa si Ma'am Matilda, malamang ganito rin yung paggagawa niya sa'yo. Gusto ko po sanang humingi po ng tulong sa inyo. Gusto ko lang po talaga malaman kung sino po yung nanay ko. Kung kanina po talaga ako nanggaling. Ang hindi nila pwedeng malaman kung saan kinuha ni Wanda ang ex. Mahirap lang nga yung matrace. Kasi, malay mo, patay na yun. Unless si Isabel. Si Isabel lang! Tumahimik ka, ha? Tumahimik ka, Patrick. Walang record ni Scarlett Mercado. Bakit mawawala yung dokumento yun? Importante yun. Baka naman nagmamadali ka umalis, hindi mo naman nasuyo doon. Binusisi ko mga dokumento pero walang Scarlett Mercado. Kung wala doon, baka may kumuha. Sino?